Alam nyo mga riders, tahimik lang tong si Motorstar pero nakakasabay pa rin siya sa kompetisyon pagdating sa motorsiklo. Meron tayong isang i-review ngayong araw. Ito po yung bagong upgrade na naman ng Easy Ride CL 150cc. Ito po yung mala Honda Click inspired na motorsiklo. Kaya ito alamin natin yung pagkakaiba niya dun sa naunang version. Kung ito na nga ba yung version 3 at pusisain natin o ikutan natin yung bagong labas na Easy Ride CL 150cc. Tara! Okay mga ka-riders, dito pa rin naman tayo sa bayan namin sa Santa Cruz, Laguna. Exact location po nitong Motorstar branch ay Sitio Maligaya, Barangay Pagsawitan. Dito lang po to sa National Highway. Ayan yung papuntang Pagsangan po sa kanan. Then dito sa kaliwa yung Barangay Hall po na Pagsawitan. Tatawid na tayo. Wala tayong masagasaan pa. Okay, tamang-tama naman. Kabubukas lang ng store nila. Ito, natatanaw ko na yung bagong labas po na Easy Ride CL 150. Okay, ngayon po ay August 22, 2024. Ito po ang update dito sa store ng Motorstar. Manager, good morning. Good morning. Okay, ito na po yung sinabanggit ko kanina pa. Siguro ipopwesto natin para makita nyo po ng maayos. Good morning. Okay, bali ilang kulay sir ang available dito? Red, black, saka white. Ano? Tatlo lang sir, tatlo lang, tama ba? Ayan, tatlong kulay lang. Okay, pagtatabi-tabihin natin yung tatlong kulay para mas mabilis po ang inyong pamimili. Okay, dito po yung glossy red. Ang ganda ng pagka-red niya, di ba? And then, hindi rin naman papahuli ang glossy black. Ayan po. Di ba? Nakakalito mamili sa ngayon eh. Gaganda ng kulay na ibigay ng offer sa atin. Okay, sa ngayon po, tatlong kulay pa lang ang available. Pero alam naman natin na Motorstar, habang nagtatagal, nagdadagdag yan sila ng pagpipili ang kulay. Okay, ito yung pangatlong kulay po, ang glossy white. Ganda ng pwesto ni Kiam Yaw. Yaw! Sir, thank you. Ito na po ang bagong labas na Motorstar Easy Ride 150cl. Okay, ito po yung FI version na. So sigurado mas matipid po ito sa gasolina kaysa dun po sa naunang version nito, yung carburetor. Yun po yung version 2. So lumalabas po ito na ang version 3. Pero para sa akin mga riders, hindi na mahalaga ang version. Ang importante talaga sa akin yung specifications. Sana mas kumpleto siya. Kasi tanda ko yung sa Honda Click ko po, all the version 1 lang siya. Pero kumpleto po yung safety features. Meron po yung idling stop at meron pa rin po siyang kickstart. Unlike dun sa mga bagong labas na Honda Click na 125, inalis na po yung kickstart at idling stop, wala na rin po. So dito aalamin natin na isa po sa pagkakaiba niya sa napansin ko, ayan, inalis na rin po yung kanyang kickstart. Pero doon po sa mga naunang version, meron pa rin pong kickstart. Anyway, mas mahalaga pa rin po sa akin yung fuel injected na motorsiklo. Siyempre, sa katulad kong laging nasa biyahe, priority natin yung makatipid tayo sa gasolina. Pero meron pong advantages ang carb at saka fuel injected. Kung gusto nyo po ng low maintenance na motorsiklo, siyempre sa decarburador tayo. At kung gusto nyo naman pong mas makatipid sa gas, sa FI naman tayo. Nasa inyo na po ang desisyon ng pamimili. Ang lakas po maka-attract ng bagong labas na CL150. Lalong-lalo na po kasi sa kanyang kulay. Matingkad po yung kanyang pagkaputi, pagkaitim at saka pagkapula. Ayan, bali, ito pa lang po ang available na kulay dito sa Motorstar Santa Cruz, Laguna. Doon po sa version 2, 5 kulay po ang available doon. Pero dahil sa main color na ang nasa harap natin, ito, sigurado may mapipili na kayo. Ang isa pa po sa binago sa kanya, napansin ko, siyempre yung decals. Mapapansin natin yung decals niya rito, medyo konti na lang. Pero ito, nga pala, ito, pag meron ho nitong sticker na to, Euro 4 compliant na po ang Easy Ride 150cl. Then of course, fuel injected na po siya. And then dito po sa kulay white, kulay red po yung kanyang decals dito sa pinakaharap niya. And then dito sa black, ganun din po, kulay red. At pagdating po dito sa kulay red, binago naman, binaligtad siya. Ito naman ang ginawang kulay black yung kanyang decals. And then syempre may mga stripes po rito na kulay white. Sigurado po reflectorized po itong kulay white na ito. Natamaan po ng liwanag.
And then nandito po sa harap niya yung brand name ng Motorstar, yung pinaka-emblem po niya. And then tignan po natin sa side profile dito sa white, maganda, kitang-kita. Okay, dito po meron siya ritong initial lang na MS, stands for Motorstar syempre. And then yung kanya naman pong model name na Easy Ride 150CL, as in click, di ba? And then meron siyang lining dito na kulay red. Ito sigurado reflectorized din po itong kulay gray na to. Nagiging silver po yan pag tinamaan ng liwanag. And then dito po sa side profile, pareho lang po sila. Senior cut na po, M-star na lang. And then meron siyang cut sa gitna para mas unique siya tingnan, di ba? And then ito meron din po siyang decals dito na kulay red. Overall maganda naman ang ginagamit ng mga color combination. And then dito sa black, ayan po, ganun din po ang kulay ng kanyang decals. Ayan, pare-pareho po silang silver ang kulay niya pagka naliwanagan. And then isa sa magandang improvement na ginawa dito po sa CL150, ito pong kanyang top box bracket. Dati po kasi iba ang ano nito hindi siya top box ready. So ito ngayon meron na siyang kabitan ng bolt para sa ating box. Kaya hindi na tayo bibili ng extra bracket pag maglalagay po tayo ng top box. Ayan, glossy black ang kulay. At ito po ay bakal po siya mga ka-riders. And then pagdating po sa kanyang dimension, same pa rin po doon sa mga naunang version. Wala naman po pinagkaiba. Then ito pa rin po yung kanyang split headlight. Ganito rin po yung sa version 2. Ayan, naka-projector type na po ang kanyang headlight. Meron po 4 na projector lamp. And then ang DRL po niya ito sa gitna. Parang naka-bad boy look din kapag nakabukas, diba? Ang kanya naman pong turning signals, medyo mataas na rin siya. Okay na itong pwestong to, kitang-kita na. Pa-horizontal naman po ang kanyang position. All LED rin po ito mga riders. And then mapapansin niyo po dito sa kanyang pinakadibdib, meron siyang air intake, makakatulong po na mapalamig ang loob ng ating motorsiklo. Then yung kanya naman pong horn, ito sa ibabaw po ng kanyang front fender. Okay, correct me if I'm wrong mga riders, parang nabago na rin po yung kanyang mugs. Although maganda naman tong kulay matte black at yung design ng kanyang mugs astig na rin. Okay, ganun pa rin naman po ang sukat dito sa front tire. Meron po siyang size na 80 by 90 by 14 and then tubeless na po siya. And then one shim tire pa rin po ang kanyang brand at meron po siyang telescopic fork na front suspension. And then naka single disc po dito sa kanyang front brake na meron pong single piston caliper. And then maganda po pataas yung kanyang front fender, malaki pa ang clearance para in case na magpapalit po tayo ng gulong na medyo mas mataba, babagay pa. And then paglilinis sa ilalim, lalo't maraming putik, lalo ngayon tag-ulan, malilinis natin siya ng maayos. And then kahit maigsi po yung kanyang front fender, wala na extension, meron naman pong cover yung kanyang engine dito, may plastic, kaya kahit tumalsik ang putik dito, no problem pa rin po, hindi siya papasok sa loob. Kaya no need na dugsungan pa itong ating front fender. And then ang angas din po ng pagkaka-pointed ng kanyang taillight. All LED rin po mula sa kanyang stoplight taillight. And then hindi flexible yung kanya pong turning signals, kaya mag-iingat na lang tayo. Lalo na yung mga angkas natin na baka madangge. Pero may nabibili pong pang suporta rito na bakal para hindi siya mapuwersa in case na madangge po natin. And then meron po siyang ekstrang ilaw dito sa ilalim na LED rin po. At meron siya reflector pa para sa ating plate number. Okay, sa kanya naman pong rear tire, meron pong sukat na 90 by 90 by 14. And then, ito po ang kanyang rear brake, naka-drum naman po, may cover na plastic. At maganda ho rito, naka-inverted na po yung kanyang drum brake. Ayan po yung kanyang spring. Pag mag-a-adjust po tayo, tatanggalin lang tong plastic para access natin. And then, naka-single sided shock naman po sa kanyang rear suspension. Napansin ko mataba po yung kanyang air filter box, and then enhanced smart power na rin po ang kanyang engine. And then ayan po ang kanyang CVT crankcase. Siyempre may tatak po yan ng Motorstar. Yun nga po, kagaya ng sabi ko kanina, wala na po siyang kickstart. At nga pala mga riders, ito maganda naman yung kanyang side stand. Medyo mataba yung bakal at maiksi lang. Yun nga lang, wala po siyang kill switch sensor, kaya ingat-ingat na lang po tayo, baka malimutang itaas. And
Then sa center stand po, ayan, bukang-buka siya at mataba po yung kanyang mga bakal. Pagdating po sa kanyang stock na muffler, pareho lang din po dun sa naunang version. Ganito rin po siya, sporty type ang dating. At ang maganda ho rito, ayan, naka-stainless na Allen bolt po ang ginamit sa kanyang mga tornilyo. Protected tayo ng heat guard dito sa tip hanggang dito sa kanyang body. Ayan, plastic na heat guard po ang ginamit. Meron po tatak na motor start. And then malalim naman po yung kanyang elbow at nakatulong po itong fan cover para hindi tayo mapadikit sa kanyang elbow. Ayan, mapapagkamalan nyo siyang liquid cooled. Sana yun na isunod, gawin na siyang liquid cooled, di ba? Para sabay na talaga sa mga branded na motorsiklo. Okay, upon checking po sa manual niya, napansin natin doon na 600 ml lang ang kanyang engine oil. So maganda to, talagang low maintenance. Makakatipid tayo sa langis. And then maganda yung kanyang swing arm, alloy po ang ginamit. And then meron siyang tire hugger dito na medyo mahaba rin naman. And then syempre sa kanyang engine, 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam. Air-cooled pa rin po ang kanyang cooling system. But then bumawi po sila pagdating sa fuel supply system. Fuel injected na po siya. 149.6cc displacement. And then Euro 4 compliant na po sa kanyang emission control. Maximum power of 7.5 horsepower at 7,500 RPM. And maximum torque of 7.7 Nm at 6,000 RPM. And then wala naman po na bago sa kanyang timbang. Meron po siyang bigat na 120 kilos. And then sa kanya naman pong ground clearance, nasa 130 mm at 770 mm po pagdating sa kanyang seat height. Okay, sa kanya naman pong floorboard, same lang din po. Maganda rito, hindi na natin kailangan maglagay ng matting kasi medyo magaspang na po yung kanyang apakaan. And then nandito po sa right side din yung pwesto ng kanyang baterya. Ang advice ko lang po, kahit protected siya o may sabi na rubber, wag po natin isugit sa baha para mas safe po tayo. And then ayan po, meron siyang utility hook sa gitna. Dito sa ilalim, wala naman pong extra. And then open po yung kanyang dalawang pocket. Mas malalim lang po dito sa left side at mababaw naman dito sa right side. And then syempre hindi mawawala po yung kanyang USB ready na charging port. Ayan, kulay yellow siya. Minsan kasi kapag itim hindi natin mapapansin. And then sa kanya pong ignition, ayan, meron pong secure shutter key. Para hindi madistrong ka, isasara nyo lang po yan. And then dito meron na pong bukod na switch yung kanyang upuan. Although bukas na po siya. Ayan, pero check muna po natin yung kanyang upuan, di ba? Kasi ito po ay stock na Motorstar na seat cover. Ayan. Okay, medyo flat po siya. Pero malalim din naman po ang tabas ng kanyang foam. At ayan, average lang po yung lambot. Hindi naman siya katigasan. And then medyo makapal po yung ginamit na seat cover at magaspang. Kaya magiging komportable po tayo dito. Anyway, kung hindi po kayo satisfied, ang dami pong nabibili online ngayon ng mga isang set na ng upuan. Pwede tayo magpalit, di ba? Okay, isa pa po sa check natin kung may nabago ba sa kanyang U-box. Ayan, parang napansin ko medyo malaki to. Pero mababaw po. Para sure ha, isukat natin yung standard size na helmet na dala ko. Ang sipag ni ate, kaway naman dyan. Okay, ito. Mahilig din po tayong mag-upgrade ng helmet. Alam nyo po itong helmet na to ay napakamura lang po nito. 700 lang ang bili ko rito. Ito po yung King Cobra. Nagpalit lang tayo ng mga sticker, di ba? Okay, ayan. Standard size po ito ha, pero lumalabas po large ito. Tingnan natin kung papasok ha. Ayan, pumasok naman. Pero obviously, dahil mababaw nga po siya, hindi siya magsasara. Ayan. So sigurado yung mga half face or nutshell na helmet ang pasok dito. So yung mga gantong klaseng helmet po ay hindi ho are. And then sa version 2 po, nasa 4.5 liters lang po ang fuel tank capacity. So dito naman po sa version 3 ay nasa 5.5 liters na po ang kanyang tangke. So malayo-layo na mararating at maganda rito, fuel injected pa siya. So dun po sa carburetor type, 35 kilometers per 1 liter po ang kanyang fuel consumption. So expect na natin mas matipid po ito. Ma-average po ito ng 40 to 45 kilometers per 1 liter. At sa top speed, nabasa po natin sa kanyang manual, medyo nagpe-play safe po ang Motorstar kasi ang nakalagay po sa kanyang manual ay 88 kilometers per hour lang ang kanyang top speed. Pero syempre kapag gantong 150cc, expect na natin na aabot naman niya ng mahigit 100 kilometers per hour sa kanyang top speed.
Okay mga riders, pasensya na, hindi po natin matetest at wala pong available na battery at kararating lang po ng unit na to. Anyway, dito po sa kanyang instrument panel, ayan, pure digital na po. Meron siyang dalawang button ng select and set. And then eto, medyo nawala yung logo niya dito. Baka naman pare-pareho sila. Siguro hindi pa lang nailalagay. Okay, sa kanya naman po mga switches and button. Maganda ho rito. Meron siyang passing light dito sa left side. And then high beam, low beam sign. Horn. Turn signal sign. And then dito po sa kabila, ayan, meron siyang kill switch. Switch po ng DRL. Headlight at saka switch off. Electric starter, push button. And then ito po yung itsura ng kanyang manual key. Ayan, ito po yung pang-unlock sa kanyang shutter key lock. And then maganda, meron po siyang park brake lock. Pag magpa-park po tayong alanganin, medyo uneven yung kalsada, siguraduhin po natin na nakalock siya para hindi siya bumuwal. Okay, ito naman po ang pagka-activate niya. Ilalock nyo lang ganon. Ayan, nakalock na po siya. Hindi, pag i-unlock, pihit lang. Ayos na, unlock na siya. Okay, ito po ang napili nating sakyan. Ayan, naka side stand na po siya. Okay naman, hindi naman siya tuwid ang pagkaka-side stand. Pero kung kailangan pang i-adjust, napapansin ko kasi medyo kailangan pa ng ibuka ng konti para tumagilid pa siya, di ba? Okay, sukatin na natin. Okay, ini-expect ko pasubsub ang pwesto natin pero kahit hindi masyadong upright position yung kanyang manibela, hindi tayo pasubsob mga riders. So ayan, medyo nakatiyad tayo ng konti kahit 5'8 na tayo kasi malapad po yung kanyang upuan. Pero kaya namang ilapat ng dalawang paa. Medyo po-forward lang tayo ng konti. And then ito yung kanyang floorboard, malapad din naman. Ayan, kita nyo naman may mga distansya pa magkabila. Tayo po ay may size 9 na paa. And then ito importante sa turning radius po. Ayan, eksakto halos po. Meron lang siyang maliit na bar end dito. Ayan, basta level lang po lagi dito sa may pocket yung ating tuhod para hindi ho tayo mapatikit sa manibela, lalo na kung tayo po yung mag-turning radius na o mag-turn ng sobrang sharp. Okay, makitid lang yung kanyang manibela kaya sigurado sa singitan pasok pa rin ito. Okay, check po natin muna yung kanyang drum brake sa rear. Ito malakas po ang preno. Mukhang in-adjust na nila ng ayos para hindi na tayo magbubukas kasi may cover nga po na plastic, di ba? Ito, half press lang yan, no? Kagat na kagat siya. Kahit naka-tiles po tayo, hindi naman siya madulas. And then sa kanya naman pong front brake. Ayan, almost equal po sila ng braking power. Half press lang. Ayun, nararamdaman ko yung shock niya. Nagre-response pag preno. Okay. And then sa kanya naman pong shock, average lang din po. Pero bouncy rin siya. Malambot din naman. Kaya sigurado, pagdaan natin sa lubak-lubak. Pero syempre dapat mabagal lang para hindi tayo masaktan. Yan, magre-response siya, hindi tayo mahihirapan. Yan, lambot po ng kanyang shock. So mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy.
para naman po sa updated price ng Easy Ride 150cl na FI ngayong August 22. Ito po ang kanyang cash price. Ayan, nasa 63,000 pesos po sa cash price. Ayan po, FI version po ha. And then magda-down po tayo. Siyempre, alam niyo naman sa Motorstar, medyo zero interest sila. Kaya pagdating sa down payment, malaki po. Kaya magda-down po tayo ng 20,700. And then sa 6 months po, magiging hulog na lang po niya 7,750. Sa 12 months po, 4,075. At sa 18 months naman po ay 2,850 monthly. Ayan po ang updated price ng Easy Ride 150cl dito po sa Motorstar Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Sa mga interesado po pero hindi makapasyal dito sa kanilang branch, pwede nyo po silang tawagan sa telephone number 501-6500 at sa cellphone number naman po na 0953-887-0874. Ano pa pong number? Ito kay manager, pwede nyo pong tawagan 0995-826-6190. At sa Facebook naman po nila, active naman po yung Motorstar Santa Cruz, Laguna. Okay, hanggang dito na lang mga riders. Kaya kung naghahanap po kayo ng mala Honda Click na motorsiklo na budget meal, punta lang po dito sa Motorstar. Dito po available ang Easy Ride 150cl FI version. Maraming salamat po.